Mahaba na ang pila sa pahalik para sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, ano na ang sitwasyon dyan sa pahalik? Cheryl, umaabot na ang pila ng mga deboto o mga pupunta dito sa Quirino Grandstand para sa tradisyon na pahalik hanggang dito na sa dulo ng Parade Avenue sa labas ng Quirino Grandstand. Halo-halo yung mga nakita natin na simula kaninang madaling araw na umaabot na naglagpas 4,000 ang mga deboto na dito. Bata, matanda, nagmumula sa iba't ibang mga probinsya. Ilan sa mga nakausap natin ang galing ng Batangas, Cavite, Las Piñas, Muntinlupa at Pampanga at inaasahan pa mamaya na mas darami pa ang taong mag-aabang dito para dun sa ilang segundong meron sila na mapunasan ang kanilang o may punas ang kanilang mga panyo, tuwalya at iba pang prayer paraphernalia doon sa may paanan o bahagi ng imahe na exposed sa publiko. Sheryl. Hanggang kailan ang pahalik at ano yung mga dapat tandaan ng mga deboto? Ang pahalik ay mangyayari simula ngayong araw hanggang January 9 bago yung pagsisimula ng traslasyon. Ilan dito sa pinaka-inaantabayanan ay yung mga posibleng aksidente. Kaya naka 24/7 na istasyon ang PNP, ang Philippine Coast Guards, ang AFP, ang Fire Brigade, ang MDRMO at iba pang mga medical volunteers at mga ambulansya. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbibitbit ng mga matatalim na bagay, firearms, paputok, alak, sigarilyo, vape, laser pointer at ang pagsuot ng sombrero. May ilang segundo lang din ang mga deboto para sa kanilang pagkakataon dito sa pahalik at inihikayat naman ang mga pupunta na magdala ng kanilang sariling pamunas, alcohol o sanitary wipes para linisin ang bahagi ng imahe na hahawakan o pupunasan ng mga panyo. Tulad noong pagbabalik ng tradisyon na pahalik simula noong COVID-19 pandemic, bawal na bawal pa rin ang halikan yung bahagi ng imahe na exposed sa publiko. Kaya inaasahan ng mga tao, ini-encourage na magdala sila ng kanilang sarili mga pamunas. At para sa mga may plano pumunta ngayong araw sa mga susunod na araw para sa pahalik, maaari silang dumaan sa Roas Boulevard sa Calao Extension. Cheryl. Sa Huwebes na ang traslasyon, handa na ba ang lahat dyan? Yes, Cheryl. Bukod doon sa over 14,000 mula sa NCRPO at saka 1,000 na deployed na sundalo para siguraduhin ang mapayapang traslasyon at mga aktibidad dito sa Quiapo. Ilan din sa mga nakikita na mga pagbabago ay yung pagdating sa andas kung saan bukod sa enclosed ang imahe ng Jesus Nazareno sa glass casing niya, ginawan o nilagyan na ito ng sunroof na gawa sa tempered glass. May glass panels na ito at mga ilaw para nga raw masiguro na yung natural light ay makakapasok sa loob ng andas para sa lahat ng mga audiences, lalong-lalo na yung mga nasa building o matataas na lugar, ay maaaninag nila ng malinaw itong imahen. At the same time, meron na ring exhaust fan at ventilation system para sa moisture issues na nanggagaling sa pawis, sa tubig, o kaya sa hamog na posibleng maranasan at naranasan na noong lumipas na taon. Di rin katulad ng nakasanayan ng mga tao, wala nang matutungtungan ang mga deboto dahil mas tinaasan na ang andas at hindi na sila maaaring makatungtong sa mga ilaw o bulaklak na nasa paligid nito. May CCTV cameras na rin na ikinabit, fire extinguisher at oxygen kung sakaling magkakaroon ng aberya. At ayon sa technical advisor ng Jesus Nazareno Fiesta 2025 na si Alex Irasga, major innovations ang kanilang isinagawa para ngayong taon. Mas pinatibay na rin ang stainless metal na ginamit at ang gulong ng andas. So, since hindi na pwede nga makatungtong ang mga deboto, hinihikayat na lamang sila na maaari pa rin naman nilang hawakan o hatakin yung lubid na nakakabit sa andas o kaya naman na ibato ang kanilang mga panyo para mapunas sa pinakamalapit na bahagi ng andas. Sherry. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes.